dear beloved, Boss Mike, Cervera. The ombudsman will Mga kababayan ko tatlong mobile phones ni Madriaga malakas na ebidensya laban kay BP Sara, sabi diyan sa caption, mga kababayan ko. Tatlong mobile phones, tatlong telepono, tatlong cellphone ni Ramil Madriaga, malakas na ebidensya daw laban kay Sara Duterte. Nako po! Mukhang dito naka-install o makikita, mababasa nating lahat kung ano ba talaga yung mga katotohanan na mga usapan nilang dalawa ni Sara Duterte. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ho natin naririnig at hindi pa natin napapakinggan sa bunganga mismo galing netong nagngangalang Ramil Madriaga yung pong kanyang gustong sabihin sa publiko. Wala pa eh. Hindi pa ho lumalabas. Hindi pa ho natin naririnig kung hindi galing lang sa abogado, galing lang kay ganito, galing lang kay ganyan. Pero may mga nilalabas na galing sa media na meron pong mga salaysay na permado ni Ramil Madriaga na binabalita na. Di ba ba? So ngayon, kapag narinig na natin si Ramil Madriaga at nandoon po, nag-oath o nanumpa sa harap ng mga kongresista sa isang gagawing pagdinig yan, dyan ho malalaman, mga kababayan, kung sino ba talaga ang totoo at dapat natin paniwalaan. Si Sara Duterte ba o etong kanyang nagpapakilalang bagman na nagngangalang Ramil Madriaga? Di po ba? Sipin nyo maigi. Eto pakinggan natin tong tatlong telepono daw ni Ramil Madriaga, malakas na ebidensya labang kay Sara Duterte to. Nako po! Diyos ko. secondly, if the ombudsman will have the time and the manpower to do this, for them to request the forensic examination of the 3 mobile phones of Mr. Madriaga, currently in the custody of RTC 21 Manila. Laka, mga kababayan mga kababayan ng Manila, nasa korte na ho yung tatlong telepono. Naku, wag sanang mawala. Wag sanang mawala, Alicia Duran. Dahil pag nawala yun, Ernie De Samartino at saka Delia Rosario, di ba? Plabilin Sabiano, di ba? Joey Salvaboro at Charlie Whiskey at saka BMB Chris Rosebabe. Baka maudlot na naman, nandoon na pala sa korte yung tatlong telepono na pinoforensic na ngayon. Ibig sabihin po, kakalkalin yung mga in and out na mga mensahe, yung mga kausap, kahit burado na, dinilit na, makikita ho kasi. Oo, kahit yung lumang-luma pa. Mula nung magamit yung telepono na yon, makikita ho yun. Oo, ganun pala yun, Kahit burahin ninyo yung usapan ninyo, kahit na auto-delete, kahit na every, yung mga, di ba meron ganon? Auto-delete, mga kababayan ko, kahit na-delete, ayan na. Kahit na binura nyo na, Jing Martin, My Pet Habits, Roel San Pedro, Legaspi, kahit binura mo yan, Susana J, makikita pa rin pala yun. Oo. Kaya kung ano man yung mga nabura doon, mariretrieve nila at yun mismo ang gagamitin. Nako, mga kababayan, kaya si Sara Duterte, nininervyos. Oo. Kaya pala nanginginig ang karot. Oo. Yung pala yun, Heidi Pantino, Olive Macapagal, Iris, Rosalie Agsalud. Kaya pala, sumula ang gaya nga, too kininana nga bakat, ay nakakataktakrutan na si Ramil Madriaga. Oo, kinakatakutan niya ng husto. Sokdulan talaga. Sigurado ako nanginginig ang karot-karot niya.
Kapag nagsalita na ang Ramil Madriaga sa harap ng mga kongresista o kaya'y mga senador na mag-iimbestiga, mga kababayan, di ba, Luisa McMellon? Na kinina na nga bakatan. Nakaulolbod. Kita nyo? Nakaulolbod. Pagbaga na, sinasabi niya na di ba, binabaga niya na ang sabi, hangko kaam-am mo, hindi ko kilala yan. Kuna naman, di ba? Di ba, JCUB? Hangko kaam-am mo, yang si Ramil Madriaga. Agkukabat, hindi ko kilala. Sabi, putik din. Yung pala, bagman niya. Kita nyo? Tapos, sasabihin na, hindi ko kaam-am mo yan. Hindi ko kilala. Ngayon, mga kababayan, meron palang 3 telepono na magiging ebidensya, mga kababayan. Ito na. Why is it there? Well, during my interview with Mr. Madriaga, he said na he has photos, text messages, call logs, which will prove yung kanyang allegation as contained dito sa affidavit. Okay, pag-usapan po natin yan Yeah. in a bit. So, it was just today when you wrote the Office of the Ombudsman Yes, on behalf of your client na imbestigahan pa itong naging testimony o Yes, pagsalaysay ni Mr. Madriaga. Sir, first of all, how was he able to have a sworn affidavit while being detained in Camp Bagong Diwa? Pumunta ho sa kanya sino? Yes, number one, when you prepare this kind of document, pag hindi notarized, you will be criticized. Kwento lang yan. Correct. So we look for a listed notary public in Taguig, and we saw one, so we requested her to go inside with us for the notarization. These are ministerial act naman of swearing to the notary public, di ba? So, the notary public entered the BJMP together with me. Nag-logbook kami ron. We have photos, and there are CCTVs. So, sa madaling salita, mga kababayan ko, yung tinatanong na paano nakagawa ng salaysay, itong si Ramil Madriaga, mga kababayan ko, sinamahan po netong si attorney, yung kanyang attorney, yung kanyang abogado. Yung pala yun, mga kababayan. Sige, tuloy pa. Na nakita talaga na ninonotaryo yung affidavit doon mismo sa BJMP. Is it unusual that that happened? Sabi, sa dinala yung notary public na magnonotaryo sa BJMP mismo, mga kababayan ko, para walang butas na sasabihin nila, notaryado ba yan? Yung salaysay na yan? Yung affidavit na yan, notaryado ba? Paano siya manunumpa sa harap ng notary public? Kailangan kasi nakaharap tayo, di ba? Tataas natin ganyan pa nga yung kamay minsan, no? Di ba? Kailangan nakaharap ka sa magnonotaryo. Paano nangyari yun? Dinala ho mismo. Naka-login, naka-logbook, mga kababayan. Di ba? Because I remember reading or watching something na sinasabi po, napakalakas naman itong si Madriaga na pumunta pa sa kanya, notary public. Hindi kasi pwedeng lumabas eh. So, That's why I was asking. Hindi malakas. Hindi malakas. Kundi hindi talaga pwedeng lumabas yung preso. Kaya nga dinala na eh. Ito naman Siyempre ganun talaga. Yung proseso. Sinunod na, basta sinunod yung proseso, okay yun. Is Yeah. that a normal occurrence? When Actually- one has to write or execute an affidavit, obviously it has to be notarized, hindi po ba? Yes, oo. Is it a normal occurrence na pupunta po yung notary public doon Yes, sa loob actually, ng kulungan? Kasi hindi po sila pwede lumabas. Yes, number one, pangit naman or highly irregular if the detainee will go outside to have the affidavit notarized. Definitely, bawal yon. Bawal. So what we did was, Nakuha nyo, mga kababayan, bawal lumabas yung preso para sa notary public at gumawa ng affidavit. Diba? Pero kung ikaw na notary public pupunta doon, okay pala yun, basta gagawa lang yung yung record, di ba? Pero ang tanong kasi dito, mga kababayan ko, totoo ba itong 3 telepono na naglalaman ng ebidensya labang kay Sara? Yun po yun eh. Doon na lang tayo, mga kababayan ko. Ang mahalaga,
mapatunayan kung ano ang laman, at kung totoo yung laman ng tatlong telepono. Tatlong telepono po itong gamit-gamit eh. Di ba? Boss Mike, anya ti karat. Nya ngay garod. Kasi kanayo nga del patam Kininam. Di ba mga kababayan ko? Yon, di ba? Boss Mike dito. Joy. Mamaya mga alas 10 aalis na kami dito sa hotel. Yung mga taga Singapore, nandito kami sa Singapore. Mamaya pupunta kaming Universal Studio. Di ba? Doon, mga kababayan ko. Ang let lang naman ng Universal Studio rito eh. Isang kembot mo lang, naikot mo na eh. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko. Kita-kita tayo mamaya, yung mga taga Singapore, ha? Mga alas 10, alas 11, nandoon na ho kami. Okay? So kayo, mga kababayan ko, ayan. Ito ho, dito tayo tumutok ngayon. Tatlong telepono na gamit-gamit ni Ramil Madriaga ang gagamiting ebidensya labang kay Sara Duterte na kung saan doon maaaring makita yung mga instruction ni Sara Duterte dito sa kanyang bagman, nagpakilalang di umano'y kanyang bagman na si Ramil Madriaga. Mga kababayan ko. So yan po. Diyan natin malalaman ano ba ang katotohanan diyan. Di ba? At bakit ang Sara Duterte ay todo pigil, todo gawa ng paraan na hindi ho malipat o makarating sa pagdinig sa Kongreso itong si Ramil Madriaga. Tingnan nyo, nauna ho dyan idinimanda ho ni Sara Duterte yan. Di ba? Ikalawa ngayon gumagawa ng kaparaanan na wag madala, wag maitransfer ng kustodiya itong si Ramil Madriaga dyan po sa Kamara. Anong meron? Ang taong yan, si Ramil Madriaga, pinagbabantaan na nga, muntik na nga daw siyang mapatay sa isang hallway dyan po sa BGMP na may dalang panaksak. Mukhang papatayin talaga. Ano po? So ngayon, ano naman ang pagkakaiba? Di ba dapat matuwa si Sara? At wala naman dapat ikatakot kung wala naman tinatago siya kung sakaling malipat sa Kamara si Ramil Madriaga. Di ba? Napaka-easy lang na unawain at isipin. Bakit? Bakit mo hinahadlangan Sara Duterte? Sabi ni Olive Macapagal, oo nga, magta-3,000 na tayo. Abay ko, konti pa lang yung nagla-like sa inyo. Nakalimutan nyo na ako, Marijo. Ewan ko sa inyo. Di ba? Yan po yun, mga kababayan ko. So ngayon, ang tanong, ano ba talaga ang totoo? Our beloved Boss Mike!